Ilang beses mo na ba tiningnan ang iyong phone ngayong araw? Ilang beses mo na bang ni-refresh ng chat ninyo? Umaasang may bagong mensahe? Ilang oras ka na bang naghihintay sa reply niya habang nakikita mo ang scene na parang isang invisible na pader sa pagitan ninyo? Alam ko ang sakit na yan. Yung tipong nag-send ka ng mensahe, meron pang emosyon, may effort, may pagmamalasakit. Tapos ang isasagot lang sa'yo ay katahimikan, walang reply, walang reaksyon, tanging scene lang ang makikita mo. At sa bawat oras na lumilipas, lumalaki ang tanong sa isip mo. Bakit? Ano bang mali sa akin? Ngunit mga kapatid, mayroon akong balita para sa inyo. At hindi ito yung mga payo na maririnig ninyo sa iba. Yung mga i-flood mo ng mensahe. Mag-post ka ng malungkot na status. O paghanapin mo siya. Hindi. Ang payo ko ay mas malalim. Ito ay mula sa pilosopiya ng Stoicism. Ang parehong pilosopiya na gumabay sa mga emperador, mga general, at mga taong nananatiling matatag kahit sa gitna ng bagyo. Ang totoo yung scene na yan, hindi yan tungkol sa pagkatalo mo. Hindi yan tungkol sa kawalan mo ng halaga. Yan ay isang pagkakataon para sa iyong transformasyon. Isang pagkakataon para hindi ka na siya ang mamimiss, kundi ikaw ang mamimiss niya. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano. Ipapakita ko kung paano gumamit ng mga aral ng Stoicism para hindi lang mabago ang sitwasyon ninyo, kundi mabago ang inyong sarili. At sa huli, makikita ninyo na ang pinakamalakas na aksyon na pwede ninyong gawin ay hindi yung paghabol, kundi ang paglayo. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Pag-usapan natin ng totoo. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng scene? Para sa marami, simpleng technical term lang yan. Nabasa na ang mensahe, pero hindi pa nakakapag-reply. Ngunit para sa taong naghihintay, sa taong nag-invest ng emosyon, ang scene ay mas malalim pa kaysa dyan. Ang scene ay isang pahayag. Isang mensahe na walang salita pero malinaw ang ibig sabihin. Nabasa ko ang sinabi mo, pero hindi ka importante sa akin para replyan kita ngayon. Masakit, hindi ba? Lalo na kung alam mong dati sumasagot agad yan. Dati kahit busy maglalaan ng oras para sa'yo. Ngunit ngayon, kahit online, kahit active sa ibang chat, kahit nag-post sa social media, ikaw, scene lang. At dito nagsisimula ang problema. Hindi lang sa scene mismo, kundi sa kung ano ang ginagawa nito sa atin. Kapag nakita mo ang scene na yan, ano ang unang nangyayari sa isip mo? Nag-overthink ka. Nagsimula kang mag-analyze ng bawat salita na sinabi mo. Baka masyadong matagal yung mensahe ko. Baka boring. Baka may nasabi akong mali. Baka galit siya sa akin. At dahil sa overthinking na yan, ano ang susunod mong gagawin? Mag-send ka ulit. Mag-follow up. Hoy, nandyan ka pa ba? Hello? Scene mo na ba? O kaya naman mag-send ka ng ibang topic, kunwari casual lang, para may dahilan kang makipag-usap ulit. Pero ano ang nangyayari? Scene ulit. O kaya naman, reply na parang napilitan lang. Isang haha, isang oo, isang emoji, walang substance, walang effort, at mas lalo kang nag-worry. Kaya ano ang ginagawa mo? Nagdoble ang effort mo. Mas mahabang mensahe. Mas thoughtful. Mas trying hard. Pilit mong ipakita na nandito ka, na importante siya, na willing kang mag-invest ng oras at atensyon. Pero habang tumataas ang effort mo, bumababa ang interest niya. Habang lumalaki ang attachment mo, lumalaki ang distance niya. At sa bawat scene na natatanggap mo, unti-unti kang nagiging desperado. Unti-unti kang nawawala ng dignidad. Alam mo ba kung bakit sobrang sakit ng scene? Hindi dahil sa mismong hindi pagsagot, kundi dahil sa kung ano ang sinisimbolo nito. Ang scene ay rejection sa most subtle form. Hindi kanya totally tina-turn down, kaya may pag-asa ka pa. Hindi kanya totally binoblock, kaya nandun pa rin ang connection. Pero hindi ka rin niya binovalor, kaya nag-aalangan ka. Nasa gitna ka ng limbo. Hindi ka sigurado kung may future pa ba o wala na. Nasa gray area ka kung saan ang pinakamahirap mamuhay, kung saan hindi ka makapag-move on dahil may konting pag-asa,
At hindi ka rin makapag-move forward dahil walang concrete na aksyon mula sa kanya. At dahil nasa gray area ka, nagho-hold on ka, naghihintay ka, umasa ka. At sa prosesong yan, nasasaktan ka ng paulit-ulit. Ngunit ang pinaka-destructive na epekto ng paulit-ulit na sin ay hindi lang yung sakit sa puso. Ito ay ang epekto nito sa iyong pagkatao, sa iyong sense of self-worth. Unti-unti nagsisimula kang magtanong, ano ba ang mali sa akin? Nagsisimula kang magduda sa sarili mo. Nagsisimula kang isiping kulang ka, na hindi ka interesting enough, attractive enough, importante enough. At dahil dito nagsisimula kang baguhin ang sarili mo para sa kanya. Nagsisimula kang maging isang version ng sarili mo na akala mo ay gusto niya. Nawawala ang authenticity mo. Nawawala ang pride mo. Nawawala ang respect mo sa sarili. Nagiging needy ka. Nagiging clingy ka. Nagiging yung tao na dati ay ayaw mo. Yung tao na desperado. Yung tao na halos nakikiusap ng atensyon. At ang pinakamalungkot, kahit gaano ka pa mag-adjust, kahit gaano ka pa mag-effort, walang guarantee na babalik ang interest niya. Sa totoo lang, mas lalo ka pang nagiging uninteresting sa mata niya dahil nakikita niyang desperado ka na. Ngunit bago tayo pumunta sa solusyon, kailangan nating maintindihan. Bakit ba siya nagsin lang? May dalawang posibleng dahilan. Una, hindi kanya priority. Simple as that. May ibang tao, may ibang gawain, may ibang bagay na mas importante sa kanya kaysa sayo sa ngayon. Hindi ibig sabihin ay ayaw kanya totally. Pero hindi ka rin nasa top ng list niya. Pangalawa, alam niya na handa kang maghintay. Alam niya na kahit isin ka niya, nandyan ka pa rin. Alam niya na kahit patagalin ka niya, magstay ka pa rin. At dahil alam niya yan, wala siyang sense of urgency na replyan ka. Bakit niya pipilitin kung alam niyang hindi ka rin naman aalis? At dito napapasok ang pinakamasakit na katotohanan. Ang constant availability mo ang pumapawi sa value mo sa mata niya. Pag laging available ka, pag laging nandyan ka, pag laging handang maghintay, nawala ang challenge, nawala ang mystery, nawala ang excitement. Ikaw ay naging sure thing, at ang sure thing ay hindi exciting. At ngayon tandaan mo ito, ang problema ay hindi ang scene. Ang problema ay ang iyong reaksyon sa scene. May dalawang uri ng tao pagdating sa scene. Ang unang uri ay yung taong nag-react agad, yung nag-follow up, yung nag-double message, yung obviously affected, yung desperado. At sa ganitong tao, lumalaki ang power ng scene giver. Nakikita niya na may control siya. Nakikita niya na may effect siya. At sa psychology, kapag nakita mo na may power ka, mas lalo mo pang gagamitin yan. Ang pangalawang uri ay yung taong hindi nag-react. Yung nakita ang scene, nag-shrug at nag-move on with his life. Hindi nag-follow up. Hindi nag-beg. Hindi nag-show ng desperasyon. At sa ganitong tao, nawawala ang power ng scene giver. Nawala ang validation niya. Nawala ang assurance niya na nandyan ka. At dito nagsisimula ang pagtataka niya. Bakit hindi na siya nag-message? Bakit hindi na siya nag-follow up? Okay lang ba siya? Nag-move on na ba siya? At dito na nagsisimula ang shift ng power. Kaya mga kapatid, intindihin ninyo, ang scene ay isang test. Test ng inyong strength. Test ng inyong dignity. Test ng inyong self-respect. At ang paraan ninyo ng pag-react ay magtutukoy kung manalo kayo o matalo sa test na ito. Ngunit bago tayo mag-proceed sa solusyon, kailangan nating pag-usapan ang mas malalim na dahilan kung bakit kayo nasasaktan. Kailangan nating kalasin ang layers ng emosyon para makita ninyo ang ugat ng problema. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Hindi kayo nasasaktan dahil hindi siya sumagot. Kayo ay nasasaktan dahil inilipat ninyo ang inyong happiness sa kanya. Basahin ulit, intindihin mo. Ang problema ay hindi siya. Ang problema ay kayo. Ang problema ay ang katotohanan na ginawa ninyong center ng mundo ninyo ang isang tao na hindi kayo ginagawang center ng mundo niya. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang emperador ng Roma, ay sumulat nito sa kanyang journal. Kapag nasasaktan ka dahil sa panlabas na bagay, hindi ang bagay mismo ang sumisira sa iyo, kundi ang iyong judgment tungkol dito. At mayroon kang kapangyarihan na tanggalin ang judgment na ito anumang oras. Ano ang ibig sabihin nito? Ang scene ay external event. Nangyari na. Wala kayong control dun.
Pero ang sakit ay galing sa interpretation ninyo. Galing sa meaning na binigay ninyo sa scene na yan. At ang meaning na yan, kayo ang gumawa nun. Kayo ang nagsabi sa sarili ninyo, kung sino ako, ibig sabihin hindi ako importante. Kayo ang nagsabi, kung hindi siya sumagot, ibig sabihin hindi niya ako mahal. Kayo ang nagsabi, kung ganito ang trato niya sa akin, ibig sabihin kulang ako. Pero mga kapatid, totoo ba yan? O yan ba ay ang istorya na ginawa ninyo sa inyong isip? At dito napakalalim ng problema. Bakit ba kayo umabot sa puntong ang scene ng isang tao ay may ganun kalaking impact sa inyong emosyon? Dahil ginawa ninyo siyang Diyos. Hindi literal na Diyos pero sa practical sense, ginawa ninyo siyang source ng inyong validation, ng inyong happiness, ng inyong self-worth. Ang mood ninyo ay dependent sa reply niya. Ang confidence ninyo ay dependent sa attention niya. Ang value ninyo ay dependent sa pagtingin niya. At ito ang sinabi ni Epictetus, ang pilosopong naging alipin bago naging isa sa pinakadakilang teachers ng Stoicism. Ang tao ay nawawalan ng kalayaan hindi dahil sa mga chains sa labas, kundi dahil sa mga chains na ginawa niya sa kanyang sariling isip. Ang chains ninyo ngayon? Ang attachment ninyo sa taong yan. Ang expectation ninyo na dapat sumagot siya. Ang pag-asa ninyo na dapat i-value ka niya. Pero mga kapatid, isipin ninyo, bakit mo ipapasa sa ibang tao ang responsibility na gawing masaya ka? Bakit mo hahayaang isang scene ang magdikta ng mood mo buong araw? Bakit mo pababayaang isang tao na hindi man lang nag-effort na replyan ka ang mag-control ng iyong inner peace? At habang tumatagal, habang patuloy kayong nag-aantay, habang patuloy kayong umaasa, nawawala na kayo. Nawawala ang inyong identity, nawawala ang inyong purpose, nawawala ang inyong pride. Tignan ninyo ang sarili ninyo ngayon. Tignan ninyo kung sino na kayo. Ikaw ba yung lalaking dati ay focus sa goals mo? Yung lalaking may ambisyon, may drive, may direction sa buhay? O naging ka na yung lalaking ang unang ginagawa pagkagising ay tignan ang phone, hoping na may reply na? Ikaw ba yung lalaking dati ay respected ng mga kaibigan mo dahil sa strength mo, sa confidence mo? O naging ka na yung lalaking pag-uusapan ng, grabe, parang iba na si pare, masyado nang nagiging clingy? Ikaw ba yung lalaking dati ay may self-respect? Yung lalaking hindi basta-basta nagpapatianod sa emosyon? Or naging ka na yung lalaking handang mag-beg, mag-double text, mag-desperate moves para lang sa konting atensyon? Ito ang totoo mga kapatid. Ang scene ay hindi yung nakakasakit. Ang nakakasakit ay ang pagtingin mo sa salamin at ang pagkita mo na hindi mo na kinikilala ang sarili mo. At alam ninyo ang pinakamasaklap? Habang mas nasasaktan kayo, mas nagiging desperado kayo. Habang mas nagiging desperado kayo, mas lumalayo siya. Habang mas lumalayo siya, mas nasasaktan kayo. Ito ay isang downward spiral na hindi matatapos hanggat hindi ninyo pipigilan ang inyong sarili. Imagine mo ito. Nag-send ka ulit ng message ngayong gabi. Seen ulit bukas. Mas sakit. Kaya nag-send ka ulit kinabukasan. Seen ulit. Mas sakit pa. At sa bawat ulit lumalalim ang sugat. Lumalaki ang tanong sa isip mo. Lumalaki ang doubt mo sa sarili. At sa likod ng lahat nito, may mas malalim pang tanong na dapat ninyong harapin. Kung may taong hindi ka man lang i-value enough para replyan ka, bakit mo siya vina-value na sobra-sobra sa buhay mo? Kung may taong makikita kang online active sa ibang chat, nag-post sa social media, pero ikaw ay hindi niya kayang bigyan ng simpleng reply, bakit mo siya hinahanap? Bakit mo siya iniisip? Bakit mo siya binibigyan ng power na sirain ang araw mo? At ngayon sabihin ko na sa inyo ang katotohanang masakit, pero kailangan ninyong marinig. Yung tao na yan, hindi kayo priority niya, period. Hindi dahil masama kayo. Hindi dahil kulang kayo. Hindi dahil walang kwenta kayo. Kundi simpleng ganon, sa hierarchy ng priorities niya ngayon, hindi kayo nasa taas. At ito ang dapat ninyong tanggapin. You cannot negotiate attraction. You cannot force someone to value you. You cannot beg someone into caring about you. Ang genuine interest ay hindi pinipilit. Ang genuine attention ay kusang loob. Ang genuine effort ay natural. Kapag kailangan mong i-chase, kailangan mong i-convince, kailangan mong i-beg para sa atensyon, alam mo na ang sagot. Wala na. O kaya naman, hindi ka niya minamahal ng paraan na deserve mo. At dito napapasok ang pinakamahalagang tanong na dapat ninyong itanong sa sarili ninyo. Bakit ka nandyan sa taong kailangan mo pang i-convince na may value ka? Habang may mundo na naghihintay para sa taong may respeto sa sarili.
Mga kapatid, intindihin ninyo, ang totoong kalaban dito ay hindi siya. Ang totoong kalaban ay hindi ang scene. Ang totoong kalaban ay ang inyong sariling kahinaan. Ang kahinaan na sumuko kayo sa dignity ninyo dahil sa takot na mawala siya, dahil sa takot na mag-isa kayo, dahil sa takot na hindi kayo papansinin. Seneca, ang advisor ng emperador at isa sa pinakamalaking Stoic philosopher, ay nagsabi nito, "Ang ating sariling takot ang nakakagawa ng karamihan sa ating sakit. Takot na hindi kayo sapat, takot na walang ibang darating, takot na ito na yung last chance ninyo. At dahil sa takot na yan, nagiging slave kayo. Slave ng emosyon, slave ng validation, slave ng taong hindi naman kayo binibigyan ng respeto na deserve ninyo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mali ang takot na yan? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang solusyon ay hindi ang pag-chase palalo, kundi ang pagtayo at paglakad palayo? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang greatest power na mayroon kayo ngayon ay hindi ang power na makuha ang attention niya, kundi ang power na tanggapin na hindi ka niya priority? At okay lang yan, dahil may mas magandang naghihintay sa taong may respeto sa sarili. Ngayon mga kapatid, nandito na tayo sa pinakaimportanteng bahagi ng usapang ito. Dito ko ipapakita sa inyo ang landas. Hindi lamang para mabago ang sitwasyon ninyo sa kanya, kundi para baguhin ang inyong sarili. Dahil sa katotohanan, ang second one ay mas mahalaga. Ang Stoicism ay hindi simpleng filosofiya. Ito ay isang paraan ng pamumuhay, paraan ng pag-iisip, paraan ng pagtingin sa mundo. At sa kaonteksto ng sitwasyon ninyo ngayon, ang Stoicism ay magtuturo sa inyo ng isang fundamental truth. Ang pinakamalakas na aksyon na magagawa ninyo ay hindi ang paghabol. Ang pinakamalakas na aksyon ay ang pagtigil ng paghabol at ang pagsimula ng pagbuo sa sarili ninyo. Kaya simulan natin. Step 1. Ang unang hakbang, acceptance ng reality. Bago kayo makapagsimula ng transformation, kailangan ninyo munang tanggapin ang reality. Hindi yung reality na gusto ninyo. Hindi yung reality na iniisip ninyo. Kundi yung actual reality, yung katotohanan na nandyan, malinaw, kahit masakit. Ang reality ay ito. Sa ngayon, hindi kanya priority. Sa ngayon, hindi kanya vina-value ng paraan na gusto mo. At walang amount ng begging, chasing, or desperate moves na magbabago nun. Marcus Aurelius ay nagsabi, tanggapin ang mga bagay na hindi mo mababago. Mag-focus sa mga bagay na nasa kontrol mo. Ano ang hindi ninyo mababago? Ang feelings niya, ang priorities niya, ang decisions niya kung paano niya kayo trato. Ano ang nasa kontrol ninyo? Ang reaction ninyo, ang actions ninyo, ang focus ninyo, ang dignity ninyo. Kaya ang unang hakbang ay ito. Stop fighting reality. Stop hoping na biglang magbabago siya. Stop creating stories sa isip ninyo na baka may dahilan, baka busy lang, baka next time sumagot na. Accept the reality. Kung interested siya, makikita mo. Kung nag-value siya sa'yo, makikita mo sa actions. Kung priority ka niya, hindi ka maghihintay ng days para sa isang reply. At pagkatapos ninyong tanggapin ang reality na yan, ang second part ng acceptance ay ito. Accept na okay lang yan. Okay lang na hindi kanya priority. Okay lang na hindi kayo compatible. Okay lang na hindi kayo para sa isa't isa. Hindi yan reflection ng worth mo. Hindi yan sukatan ng value mo bilang tao. Ito ay simpleng katotohanan na hindi lahat ng tao ay para sa iyo. Hindi lahat ng connection ay worth pursuing. At hindi lahat ng taong gusto mo ay gugustuhin ka rin, at okay lang yan. Step 2. Itigil ang lahat ng communication. Ngayon, ito ang pinakamahirap na step para sa karamihan. Pero ito rin ang pinaka-critical. Stop messaging her. Completely. Hindi follow-up. Hindi good morning. Hindi kumain ka na. Hindi casual text. Hindi react sa story. Walang anuman. Pero bakit? Tanong ninyo. Paano naman ako mamimiss niya kung hindi niya nararamdaman na wala ako? Exactly. Yan ang point. Tingnan ninyo. Habang nandyan ka, habang available ka, habang nagme-message ka kahit seen ka, wala siyang dahilan para mamiss ka. Bakit niya mamimiss ang taong alam niyang hindi rin naman aalis? Bakit niya mamimiss ang taong alam niyang nandyan lang, waiting, hoping, ready to respond sa kahit anong oras? Pero kapag biglang nawala ka, kapag biglang tumigil ang messages, kapag biglang hindi ka na nag-reach out, dun magsisimula ang pagtataka niya. Bakit hindi na siya nag-message? Ano kaya nangyari sa kanya? Okay lang ba siya? Nag-move on na ba siya? May bago na ba siya? At mga kapatid, tandaan ninyo ito.
Ang absence ay mas powerful kaysa presence when it comes to creating attraction. Pero importante, ang pagtigil na ito ay hindi gimmick. Hindi ito tactic para lang magtampo kayo at hoping na hahanapin kayo. Hindi. Ang pagtigil na ito ay para sa inyo. Para makita ninyo na kaya ninyong mabuhay ng walang validation niya. Para maramdaman ninyo na may mundo pa beyond sa kanya. Para mabalik ninyo ang focus sa sarili ninyo. Epictetus ay nagsabi, "First decide who you want to be, then do what you must do." Sino ba ang gusto ninyong maging? Ang lalaking desperado? Ang lalaking nagbig ng attention? O ang lalaking may self-respect? Ang lalaking may dignity? Ang lalaking alam ang worth niya at hindi nagsasettle sa taong hindi siya vinavalue? Decide. At pagkatapos itigil na ang communication. Step 3. Redirect ng attention from her to you. Ito na ang simula ng tunay na transformation. Habang wala kayong communication sa kanya, ano ang gagawin ninyo? Dito pumapasok ang redirect ng atensyon. Tandaan ninyo, yung energy na ginagamit ninyo sa pag-overthink tungkol sa kanya, sa pag-check ng phone, sa pag-analyze ng bawat action niya, ilipat ninyo yan sa sarili ninyo. Ang time na ginugol ninyo sa paghihintay ng reply niya, gamitin ninyo yan sa gym. Bakit? Dahil ang physical fitness ay hindi lang tungkol sa muscles. Ito ay tungkol sa discipline. Tungkol sa proving sa sarili mo na kaya mong mag-commit. Tungkol sa pag-build ng strength. Hindi lang physical, kundi mental at emotional strength. At sa proseso ng pag-improve ng physical self mo, may nangyayari sa confidence mo, may nangyayari sa energy mo, may nangyayari sa presence mo. At trust me, yun ang makikita ng mundo, including niya. Ang oras na ginugol ninyo sa pag-stalk ng social media niya, gamitin ninyo yan sa pag-invest sa skills ninyo. Read books, learn new skills, mag-focus sa career, mag-invest sa business, mag-develop ng talent. Gawin ang mga bagay na magpapataas ng value ninyo, hindi sa mata niya, kundi sa mata ng mundo at ng sarili ninyo. Seneca ay nagsabi, ang pinakamayamang tao ay hindi yung may pinakamaraming pera, kundi yung may pinakakaunting pangangailangan. Ano ang ibig sabihin nito? Na ang tunay na yaman ay ang independence, ang kakayahang maging masaya, fulfilled, at content kahit wala siyang ibang tao na magbibigay ng validation. At habang ginagawa ninyo ito, habang nag-i-improve kayo, habang nag-invest kayo sa sarili, may nangyayaring magic. Hindi ninyo napapansin sa simula pero unti-unti nagbabago ang perspective ninyo. Yung taong dati ay center ng universe mo, unti-unti na lang siyang naging isang thought, isang memory, isang chapter sa buhay mo na tapos na. Step 4. Ang konsepto ng amor fati, pag-ibig sa kapalaran. Isa sa pinaka-powerful na konsepto ng Stoicism ay ang amor fati, ang pag-ibig sa kapalaran. Ang acceptance hindi lang ng kung ano ang nangyayari, kundi ang pagmamahal dito. Pero paano ko mamahalin ang sitwasyong ito? Tanong ninyo, paano ko mamahalin ang sakit na ito? Mga kapatid, hindi ninyo minamahal ang sakit mismo. Minamahal ninyo ang opportunity na dulot nito. Isipin ninyo, kung hindi kayo nadanas ng scene, kung hindi kayo nasasaktan sa sitwasyong ito, mayroon ba kayong motivation na baguhin ang sarili ninyo? Mayroon ba kayong dahilan para mag-improve? Mayroon ba kayong push para tignan ang sarili ninyo at sabihing, I need to be better? Ang sakit na ito ay isang regalo. Hindi halata sa simula pero regalo yan. Dahil ang sakit na ito ay ang fuel na kailangan ninyo para sa transformation. Marcus Aurelius sa gitna ng digmaan, sa gitna ng plague, sa gitna ng betrayals ay nagsulat nito. Ang impediment sa action ay nag-a-advance sa action. Ang nakakasagabal ay nagiging daan. Ang sin na yan, ang rejection na yan, yan ay hindi hadlang. Yan ay daan-daan tungo sa better version ng sarili ninyo. Kaya tanggapin ninyo, mahalin ninyo, at gamitin ninyo bilang motivation. Step 5, ang pagbuo ng inner citadel. Isa pang powerful na konsepto ng Stoicism ay ang inner citadel, ang fortress sa loob ninyo na walang external force ang makakasira. Isipin ninyo ang isang castle. Matibay ang walls. Secured ang gates. Kahit may invader sa labas, kahit may storm, kahit may attacks, safe ang nasa loob. Yun ang inner citadel ninyo. Ano ang ibig sabihin nito sa konteksto ng sitwasyon ninyo? Ibig sabihin, hindi ninyo hahayaang ang external events, tulad ng sin, tulad ng rejection,
tulad ng treatment ng ibang tao sa inyo, ay makapasok sa inner peace ninyo. Hindi ninyo hahayaang yan ay mag-dictate ng mood ninyo, ng confidence ninyo, ng value ninyo sa sarili. Paano ito gawin? Una, practice ng detachment. Hindi ibig sabihin ay hindi kayo mag-care. Ibig sabihin hindi kayo masyadong attached sa outcome. Hindi kayo masyadong dependent sa response ng ibang tao para sa happiness ninyo. Care about her. Pero hindi depende sa kanya ang happiness mo. Hope for the best, pero prepared ka para sa worst. Gusto mo ng connection, pero hindi yan ang susi ng fulfillment mo. Pangalawa, practice ng self-sufficiency. Matutunan ninyong maging complete kahit mag-isa. Matutunan ninyong mag-enjoy ng sarili ninyong company. Matutunan ninyong ma-fulfill sa sarili ninyong achievements, sa sarili ninyong progress. Ito ang sinabi ni Epictetus. Ang taong nagdedepende sa iba para sa kanyang kaligayahan ay isang alipin. Ang taong nakakahanap ng kaligayahan sa loob niya ay tunay na malaya. Pangatlo, practice ng gratitude. Sa halip na mag-focus sa wala, sa taong hindi sumagot, sa relationship na hindi nag-work, sa expectation na hindi nangyari, mag-focus sa meron, sa health mo, sa opportunities mo, sa freedom mo, sa potential mo. Dahil mga kapatid, maraming tao ang gustong maging kayo. Maraming tao ang nainggit sa opportunities na meron kayo. Maraming tao ang gustong mag-start fresh, mag-invest sa sarili, at mag-build ng better future. Pero stuck sila sa circumstances nila. Kayo? Kayo ay may freedom to choose. May freedom to change. May freedom to improve. At yan ay blessing. Step 6, ang art ng premeditatio malorum. Ang Stoics ay may practice na tinatawag na premeditatio malorum, ang negative visualization. Ang practice na ito ay nangangahulugang mag-imagine ng worst-case scenarios para ma-prepare ang sarili at ma-appreciate ang present. Sa sitwasyon ninyo, gawin natin ito. Imagine the worst, hindi na talaga kayo mag-usap ulit. Completely cut off, done, finished, zero chance. Paano yan? Nakakatakot, masakit? Ngunit sagutin ninyo ito. Kung mangyari yan, mamatay ba kayo? Hindi. Mawawalan ba kayo ng lahat? Hindi. Magiging worthless ba kayo? Hindi. Ang buhay ay magpapatuloy, ang mundo ay magpapatuloy, at kayo ay mag-move forward. At alam ninyo ang interesting sa exercise na ito? Pagkatapos ninyong i-imagine ang worst at ma-realize na kakayanin ninyo, nawawala ang fear, nawawala ang anxiety, nawawala ang desperation, dahil alam na ninyo, kahit mangyari ang worst okay lang, kayanin nyo. At kapag nawala ang fear, nawala rin ang power ng sin sa inyo. Nawala ang power niya to hurt you. Dahil alam ninyo na hindi kayo dependent sa kanya para sa happiness. Step 7, ang rebuilding ng social life. Ngayon habang nag-i-improve kayo individually, kailangan din ninyong i-expand ang social circle ninyo. Bakit? Dahil ang isa sa dahilan kung bakit sobrang attached kayo sa kanya ay dahil naging buhay ninyo lang siya. Naging center ng attention ninyo. Naging source ng social interaction ninyo. Kaya mag-expand. Makipag-socialize sa ibang tao. Mag-hangout sa friends. Mag-meet ng new people. Mag-join ng activities, hobbies, groups, hindi para gawing rebound, hindi para ipakita sa kanya, kundi para sa sarili ninyo. Para makita ninyo na ang mundo ay mas malaki pa kaysa sa kanya. Para maramdaman ninyo na may ibang connections na possible. Para ma-realize ninyo na hindi kayo mag-isa. At sa proseso nito, may interesting na nangyayari. Habang lumalaki ang social circle ninyo, habang nakikita ninyo ang ibang possibilities, unti-unti na lang nawala ang attachment sa kanya. Naging isa na lang siya sa maraming tao sa buhay ninyo, hindi na ang buhay mismo. Step 8, ang power ng silence at mystery. Ngayon bumalik tayo sa kanya. Remember, nag-stop na kayo ng communication. Hindi na kayo nag-message, hindi na kayo nag-follow up. At sa silence na yan may nangyayari sa utak niya. At ito ay based sa psychology. Ang human mind ay naturally curious. Kapag may consistent pattern, comfortable tayo. Pero kapag biglang nawala ang pattern, nag-start tayo mag-wonder. Dati consistent ka. Lagi kang nagme-message, lagi kang nandyan, lagi kang available. Yan ang pattern niya, na nandyan ka. Pero ngayon, silence. Walang message. Walang follow-up. Walang anything. At sa silence na yan, magsisimula ang questions niya. Bakit hindi na siya nag-message?
Okay lang ba siya? Nag-move on na ba siya? May bago na ba? Binaliwala niya na ba ako? At mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang curiosity ay mas powerful kaysa obligation. Kapag nag-message ka, obligation lang na sagutin ka. Pero kapag hindi ka nag-message, curiosity na kung bakit. At sa curiosity na yan, may possibility na siya na ang mag-reach out. Siya na ang mag-message. Siya na ang gagawa ng effort. Pero ito ay importante, hindi ang guarantee. At hindi yan ang primary goal. Ang primary goal ay transformation ninyo. Ang pagbalik ng dignity ninyo. Ang pagbuo ng better version ng sarili ninyo. Kung mag-reach out siya, bonus. Pero kung hindi, okay lang. Dahil by that time, hindi na kayo dependent sa kanya para sa validation. Step 9, pag-set ng standards at boundaries. Habang nag-i-improve kayo, habang nagbabago ang perspective ninyo, kailangan din ninyong mag-set ng standards at boundaries. Ano ang acceptable sa inyo, ano ang hindi? Acceptable ba sa inyo ang scene culture? Ang late replies? Ang inconsistent communication? Ang treatment na parang option ka lang? Kailangan ninyong mag-decide. At kapag nag-decide na kayo, kailangan ninyong mag-commit. Seneca ay nagsabi, ang taong walang principles ay parang barko na walang rudder. Madali lang itong itulak ng hangin sa kahit saang direksyon. Kaya mag-set ng principles, mag-set ng standards. Ang taong para sa akin ay magre-respeto sa time ko. Magre-reply ng reasonable time. Magpapakita ng consistent interest. Mag-treat sa akin na parang priority, hindi option. At kung hindi niya kaya yan, then she's not for you. Simple as that. Hindi dahil masama siya, hindi dahil may mali sa kanya, kundi simpleng hindi kayo compatible, hindi kayo aligned sa values. At okay lang yan. Step 10. Kung babalik siya, ang tama response. Ngayon, let's say na after weeks or months bumalik siya. Nag-message siya, nag-reach out. Ano ang gagawin ninyo? Una, huwag mag-jump agad. Huwag mag-reply agad na parang naghihintay ka. Huwag magpakita ng desperasyon na finally nag-message ka na. Remember your transformation. Remember your growth. Remember your standards. Pangalawa, assess the situation. Bakit siya nag-reach out? Random lang? Bored? Gusto ng attention? Or genuine interest? Tingnan ninyo ang pattern ng communication. Kung one-time message lang tapos seen ulit after, alam ninyo na ang sagot. Pero kung consistent, kung thoughtful, kung may genuine effort, consider it. Pangatlo, mag-communicate ng boundaries. Kung magpapatuloy kayo, kailangan niyang malaman ang standards ninyo. Hindi aggressively, hindi condescendingly, pero clearly. Gusto kong mag-usap tayo, pero kailangan ko ng consistency. Kailangan ko ng respect sa time ko. Kailangan ko ng genuine effort, hindi yung scene culture. At kung hindi niya kayang gawin yan, then walk away. Proudly. Dahil alam mong deserve mo ng better. Pangapat, huwag kalimutan ang journey ninyo. Yung transformation na ginawa ninyo, yung dignity na binawi ninyo, yung self-respect na natutunan ninyo, yan ang pinaka-valuable na nakuha ninyo sa buong experience na ito. Huwag ninyong isusuko yan para sa taong hindi sigurado sa inyo. Huwag ninyong isusuko yan para sa taong itreat kayong option. Step 11. Ang realidad ng outcome. Accept all possibilities. Mga kapatid, kailangan nating maging realistic. Kailangan nating i-address ang elephant in the room. May possibility na kahit gawin ninyo ang lahat ng ito, ang transformation, ang silence, ang improvement, baka hindi pa rin siya bumalik. Baka hindi pa rin kayo maging together. At alam ninyo ba, okay lang yan. Dahil tandaan ninyo, ang goal ng lahat ng ito ay hindi to manipulate her into coming back. Ang goal ay to transform yourself into a better person. Kung bumalik siya, great. Pero at that point, kayo na ang mag-decide kung worth it pa ba. Kung hindi siya bumalik, still great. Dahil nag-improve kayo. Nag-build kayo ng better version ng sarili. At ang better version na yan ay attractive hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng tao na makakasalamuha ninyo. Marcus Aurelius ay nagsabi, kung hindi mo makuha ang gusto mo ang nakuha mo. Ibig sabihin, accept the outcome. Kung ano man ang resulta ng efforts ninyo, yan ang meant to be. At dapat ninyong yakapin yan, dahil yan ang nagdala sa inyo sa kung sino kayo ngayon. Step 12. Ang long-term mindset, living the Stoic way. Sa huli, ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa isang tao. Hindi tungkol sa isang sitwasyon. Ito ay tungkol sa paano kayo mamumuhay beyond this.
Ang Stoicism ay hindi quick fix. Ito ay lifelong practice. Paraan ng pag-iisip na mag-guide sa inyo sa lahat ng aspects ng buhay ninyo. Sa relationships, sa career, sa challenges, sa disappointments, ang Stoic principles ay applicable. Control what you can control. Accept what you can't. Focus on your response, not the circumstances. Build your inner strength, develop your character. Value virtue over external validation. Live with integrity, discipline, and dignity. At pagdating sa future relationships, magdala kayo ng lessons na ito. Hindi na kayo yung taong desperado. Hindi na kayo yung taong nagibig ng attention. Hindi na kayo yung taong sumusuko sa dignity para sa validation. Kayo ngayon ay yung lalaking may standards. Yung lalaking may boundaries. Yung lalaking alam ang worth niya at hindi nagsisettle sa less. At ang lalaking yan ang attractive, yan ang rare, yan ang worth pursuing. Mga kapatid, gusto kong tapusin ang video na ito sa pinaka-importante na katotohanan na kailangan ninyong intindihin. Hindi siya ang price, ikaw ang price. Basahin mo ulit. Sa buong video na ito, nag-ooperate kayo under the assumption na kailangan ninyong i-prove ang worth ninyo sa kanya. Na kailangan ninyong makuha ang attention niya. Na siya ang prize na dapat ninyong makuha. Mali. Ikaw ang prize. Ikaw ang lalaking nag-invest sa sarili. Ikaw ang lalaking may principles. Ikaw ang lalaking may dignity. Ikaw ang lalaking nag-improve, nag-transform, nag-build ng better version ng sarili. At ang taong makakakuha ng attention mo, ng effort mo, ng loyalty mo, siya ang swerte, hindi ikaw. Kaya tigilan na ang mentality na paano ko siya makukuha. Simulan ang mentality na worth it ba siya sa effort ko? Deserve niya ba ako? At kung ang sagot ay hindi, kung hindi kanya vina-value, kung hindi kanya tintrato ng tama, kung hindi kanya ginagawang priority, then let her go. Proudly, confidently. Dahil alam mong may mundo pang naghihintay para sa lalaking katulad mo. Seneca ay nagsabi sa kanyang huling araw, ang buhay ay hindi hinuhulaan ng haba nito, kundi ng kalidad ng pamumuhay. Kaya habang buhay kayo, huwag ninyong sayangin ang quality ng pamumuhay ninyo sa pag-chase ng taong hindi kayo vina-value. Gamitin ang buhay ninyo sa pag-build, pag-improve, pag-invest sa sarili. Dahil yan ang quality life. Yan ang meaningful existence. Mga kapatid, nandito na tayo sa dulo ng journey na ito. At sa punto na ito, may choice kayong gagawin. Pwede ninyong i-pause ang video na ito, bumalik sa dati, at patuloy na maghintay ng scene na yan. Patuloy na umasa. Patuloy na mag-suffer sa cycle ng desperasyon. O pwede ninyong gawing ito ang turning point. Ang moment na sabi ninyo, enough. Starting today, iba na ako. Starting today, may self-respect na ako. Starting today, priority ko ang sarili ko. Ang choice na yan nasa inyo. Pero gusto kong linawin, ang transformation na ito ay hindi madali. Hindi overnight. Hindi instant. Kailangan ng commitment. Kailangan ng discipline. Kailangan ng consistency. May mga araw na matetempt kayong bumalik sa dati. Mag-message ulit. Mag-check ulit. Mag-hope ulit. Normal yan. Tao lang. Pero sa mga araw na yan, remember why you started. Remember the pain you felt. Remember the dignity you lost. Remember the version of yourself that you didn't like. At tanungin ang sarili, gusto mo bang bumalik doon? O gusto mong mag-move forward? Ito ang challenge ko sa inyo ngayong araw. Simula ngayon, mag-commit kayo sa 30 days of silence. 30 days na zero communication sa kanya. Zero messages. Zero stalking. Zero anything. At sa 30 days na yan, mag-invest kayo sa sarili. Araw-araw. Walang skip. Gym o exercise, minimum 30 minutes a day. Reading o learning, minimum 30 minutes a day. Socializing o new activities, minimum once a week. Reflection o journaling, minimum 10 minutes a day. Gawin ninyo yan for 30 days. At guarantee ko sa inyo, by the end of that month, iba na kayo. Iba na ang perspective ninyo. Iba na ang confidence ninyo. At by that time, tatanungin ninyo ang sarili. Bakit ba ako nasasaktan noon sa sinya? Bakit ko ba siya ginawang priority? At ang sagot? Dahil hindi mo pa alam ang worth mo. Pero ngayon alam mo na. Kung may natutunan ka sa video na ito, kung na-inspire kayong mag-transform, mag-subscribe na sa channel na ito, hindi ko kayo hihilay ng pababa. Hindi ko kayo tutulungan maging mas desperado. Tutulungan ko kayong maging mas malakas. Tutulungan ko kayong maging lalaking may dignity, may principles, may standards. Dahil yan ang kulang sa mundo ngayon.
Mga lalaking may self-respect. Mga lalaking hindi sumusuko sa worth nila para sa validation ng iba. At gusto kong kayo ay maging isa sa kanila. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang scene ay hindi katapusan ng mundo. Hindi yan sukatan ng worth ninyo. Hindi yan reflection ng value ninyo bilang tao. Ang scene ay simpleng sign na hindi yan ang tao para sa inyo. Sign na kailangan ninyong mag-focus sa sarili. Sign na may mas magandang naghihintay para sa inyo. Kaya tumayo. Mag-move forward, mag-invest sa sarili, mag-build ng dignity. At tandaan, ang lalaking may respeto sa sarili ay hindi nagmamakaawa ng attention. Siya ay nag-a-attract ng respeto. Kaya maging ganong klase ng lalaki. Maging yung lalaking alam ang worth niya. Maging yung lalaking hindi nagsisettle sa less. At sa huli, makikita ninyo, hindi kayo ang mamimiss niya, kundi siya ang mamimiss kayong sobra dahil pinakawalan niya ang lalaking alam kung paano magmahal ng tama, alam kung paano magrespeto sa sarili, at alam kung paano mamuhay ng may dignity. At ang lalaking yan ay ikaw. Si Marcus Aurelius sa kanyang huling taon bilang emperador, sa gitna ng pagkapagod at sakit, ay nagsulat pa rin ng wisdom na ito. Ikaw ay may kapangyarihan sa iyong isip, hindi sa external events. Maintindihan mo ito at makikita mo ang lakas. Kaya gamitin ang kapangyarihang yan. Gamitin ang lakas na yan. At baguhin hindi lang ang sitwasyon, kundi ang buong buhay mo. Hanggang sa susunod na video mga kapatid, manatiling matatag, manatiling may dignidad. Ikaw ay higit pa sa isang scene. Ikaw ay isang lalaking may halaga, huwag mong kakalimutan yan.